Mapagpalang araw mga kaiwaga. Ngayon lang uli tayo nakabalik sa mahabang bakasyon. Mayroon lang po tayong pinagkaabalahan. But anyway nakabalik na uli tayo. At malapit na po ang undas. Happy Halloween po sa lahat. At palagi po tayong mag-iingat. Simulan na natin ang kwentong ito. Kwento ni Ayong. Panahon ng 1978. Lugar ng Siquijor. Ipinadala ko ang kwentong ito sa iyo kaiwaga upang malaman ng iba na totoo ang mga mambabarang, mangkukulam, pati na rin ang mga misteryosong aswang na magmula pa sa ating mga ninuno ay usap-usapan na ito maging magpahanggang sa ngayon na nasa moderno na tayong panahon. At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, may mga taong isinilang dito sa mundo na hindi sila pangkaraniwan. May mga kakaiba silang abilidad na unti-unti nilang natutuklasan kapag sumasapit ng takdang panahon at isa na ako roon na kalahating tao at kalahating engkanto. Nakakatawa mang pakinggan, subalit nasa sa inyo na iyon kung maniniwala kayo o hindi patungkol sa aking tunay na pagkatao. Simulan natin ang aking kwento magmula sa pagdadalang tao ng aking inay hanggang sa isilang ako sa mundong ito. Abay Loretta, bakit parang nagdududawal ka dyan? Nagdadalang tao ka ba? Aminin mo nga sa akin. Ang lola naman oo. Paano naman po kung magdadalang tao? Wala naman po akong nobyo. Sa igpit po ninyong yan Makakapag-nobyo pa ba ako? Ni makita nga lang ng lalaki ang pa ako sa aking bestida. Galit na galit ka na. Kaya paano kung magdadalang tao? Ni isang lalaki takot nang manligaw sa akin dahil sa sobrang higpit ninyo. Sigurado ka ba riyan Loretta? Baka itong malaman-laman ko totoo na yung pagdadalang tao mo. Sabihin mo sa akin na mas maaga para magkaroon na ng pamamanhika ng ama ng batang yan. Ay naku si lola naman. Naduwal lang po ko sa amoy ng sinusunog ninyong mga dahon. Ang baho-baho ho niyan Ang hilig nyo pa namang magsunog ng mga dahon sa paligid ng bakuran. Kaya ayan, naduwal ho ako dahil dyan. Lumaki si Nanay Loretta sa aming lola. Dahil na rin sa wala ng kasamang matanda sa buhay na nauna nang pumanaw si lolo. Kaya naman hanggang sa kanyang pagdadalaga ay doon na ito nanatili. Siguraduhin mo lamang Loretta dahil sa pinagkatiwala ka sa akin ng iyong mga magulang. Paano na lamang kung malaman nilang buntis ka? Ay naku si lola naman oo. Wala nga ho akong nobyo. Diyan na nga ho kayo. Bumalik ka rito. Hindi pa ako tapos magsalita. Aba ang batang ito. Natututo ng tumalikod sa akin. Kapag napapagalitan si inay, madalas itong naglalagay sa isang malaking puno ng nara kung saan nandoon ang isang lagusan patungo sa kaharian ng mga engkanto. Palagi na lamang akong pinagdududahan ni Lola. Wala ba siyang tiwala sa akin? Dito na muna ako sa malaking punong ito magpapalipas ng sama ng loob. Mabuti pa rito, papayapa at tahimik. Hanggang sa mapasandig umano noon si inay sa katawan ng malaking puno ng nara. At nang hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya dahil sa masarap na simoy ng hangin na dumadampi sa punong yon. Maya-maya pa ay may narinig siyang tinig habang tinatawag siya nito sa kanyang panaginip. Loretta, ako ang ama ng nasa iyong sinapupunan. Pangalagaan mo siya hanggang sa lubusang lumaki ang bata. At kapag dumating na ang takdang panahon, magpapakita ako sa kanya upang lubusang magpakilala na ako ang kanyang ama. Ikaw ba yung madalas na nagpapakita sa aking panaginip? Ibig mo bang sabihin na totoo ang lahat na nangyari sa atin at hindi lang basta-bastang panaginip yon? Tama ka roon Loretta. Minahal mo ko sa iyong panaginip at ang nangyari sa ating dalawa ay may katotohanan. Wala man akong pisikal na katawan na tulad ninyong mga tao. Subalit may kakayanan ako na magkaroon ng lahi sa inyo sa pagbibigay mo sa akin ng pahintulot sa iyong panaginip. Hindi po pwede yon. At isang beses lang nangyari sa atin yon. Nagpanggap ka na isa kang tao na may maamong mukha. Ano na lamang sasabihin sa akin ni Lola kapag nalaman niya ang patungkol rito? Marahil ay marami kayong naririnig na kwento patungkol sa pinagsasamantalahan ng mga kababaihan ng mga masasamang elemento pag napapanaginipan nila iyon. Subalit kahit na anumang pilit nilang pagpupumiglas ay wala silang magawa na kapag nagigising sila, masakit ang kanilang pangangatawan at alam ng kababaihan na may gumamit sa kanilang katawan.
Subalit iba ang nangyari kay inay. Madalas nang sumasagi sa kanyang panaginip ang engkanto. Nagkagusto siya roon hanggang sa lubusang mahulog ang kanyang loob dahil sa kabaitan ng engkanto na nagngangalang Nilar. Lumipas ang ilang araw, linggo at ang buwan. Patuloy na itinago ni inay kay Lola ang patungkol sa kanyang pagdadalang tao na noong una hindi siya naniniwala sa sinasabi ng engkantong yon hanggang sa unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan na pahikbi na lamang siya dahil sa hindi niya na alam ang kanyang gagawin kung paano niya pang itatagos sa kanyang lola ang dahan-dahang paglaki ng kanyang tiyan. Abay Loretta, parang unti-unti naman yatang lumalaki ang bestida mo at ang iyong mga paa ay parang namamanas. May sakit ka ba, iha? Wala naman po lola. Napapalakas lang po kasi yung pagkain ko eh. Kaya eto, tumataba na po ako. Napapansin ko nga sa iyo na kung ano-ano ang kinakain mo. Apo, aminin mo nga sa akin. Hindi naman kita pinagagalitan. Ang mga pananalita kong ito ay para din naman sa iyo, Apo. Huwag ka nang maglihim sa akin. Hindi ako magagalit. Nagdadalang tao ka ba, Apo? Paulit-ulit na tanong ni Lola at alam niyang alam ng matanda ang nangyayari kay Nanay Loretta. Subalit patuloy lamang itong nagkikipit balikat upang hindi sumama ang loob ni inay sa mga sasabihin ni Lola. Lola, hindi ko po alam kung paano ko pong sasabihin sa inyo. Natatakot po ako dahil hindi po tao ang ama ng nasa aking sinapupunan. Totoo po Lola, buntis po ako. Anong sinasabi mong hindi tao ang ama ng batang nasa iyong sinapupunan? Nagbibiro ka ba, Loretta? Tanggap ko naman ang bata. Pero sino ang ama ng batang yan? Lola, isa po siyang engkanto. Ari po siya sa kanilang kaharian. Ang pangalan niya po ay Nilar. May misyon daw po ang batang nasa aking sinapupunan. Kaya nangyari ang lahat ng ito at ang pangangalagaan kong bata ay magiging isang magaling na manggagamot. Ay nako, hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi mong yan, Apo. Paano kang paniniwalaan ng mga tao rito? Ikaw pa lamang ang kauna-unaan sa lugar na ito na manganganak na walang amang tao ang nasa iyong sinapupunan. Hindi ka panipaniwala. Pagtutungo tayo roon sa kabilang bukid, nandoon si Mang Oreng. Ipapatawas kita kung totoo nga ba yung sinasabi mo o nagsisinungaling ka sa akin. Sa araw ding yon, kagad na binaktas ang daan patungo sa tahanan ni Mang Oreng. At sa pagdating nga roon, papalapit pa lamang umano sila ni Lola. Nagsalita na ang matanda patungkol sa ama ng batang nasa sinapupunan. Alam ko na ang pakay ninyong maglola. Kitang-kita ng aking mga mata ang lakas ng kakayanan ng sanggol na nasa iyong sinapupunan. Nakakatuwang tingnan, iya, dahil ikaw ang napili ng engkanto upang dalahin ang kanyang magiging anak na kalahating tao at kalahating engkanto. Paano niyo pong nalaman kaagad ang patungkol dito? Walang may tatago sa akin ang patungkol sa espiritual. Ang malaking puno ng nara na malapit sa inyong tahanan. Nandoroon ang portal na lagusan patungo sa kaharian ni Nilar. Kilala ko ang engkantong yon. Mabuti ang kanyang kalooban at alam kong minahal ka niya. Kaya nangyari ang lahat ng ito. At ikaw naman, Loret, maniwala ka sa iyong apo. Totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Ang ama ng batang iyan ay hari ng mga engkanto at sa paglipas ng panahon, may bagong sisibol na magaling na manggagamot at tutugis sa masasamang elemento, pati na rin sa mga aswang na naglipa na sa ating lugar dahil sa pagsakop ng kadiliman. At kinakailangan ng batang yan sa lugar na ito upang tugisin ang masasamang nilalang na patuloy at palihim na nanggagambala. Siya pa lamang ang kauna-unahang isinilang na kalahating tao at kalahating engkanto. Ay naku, Oreng, totoo ba yung sinasabi mo? Kahiya-hiya ang mangyayari sa aking apo. Pag-uusapan siya ng mga tao sa aming barangay. Ano na lamang ang sasabihin ko? Na engkanto ang ama ng anak ng aking apo. Pagtatawanan lamang kami roon. Hindi mo ba maaaring painumin na lamang ng pampalaglag ang bata para hindi na mangyari ang sinasabi mo? Isang malaking kasalanan ang iniisip mo. Ang lahat ng may buhay sa mundong ito, mapa-elemento man yan o mapa-tao. Wala tayong karapatan na pigilan silang mamuhay dito sa mundo dahil yon ang nais ng nasa itaas. At kung nakikita lamang ng iyong mga mata
Ang hari ng engkanto ay nandirito ngayon sa kanang bahagi ni Loretta. Binabantayan siya nito upang hindi mapahamak ang sanggol at matupad ang lahat ng pinaplano patungkol sa nakatadhana sa bata. Huwag mo nang tangkain ang masamang pinaplano mo, Loretta. Ipaubaya mo na sa iyong apo ang pangangalaga sa sanggol hanggang sa lumabas ito at gampanan ang kanyang tungkulin. Ano pa nga bang magagawa ko? Yun lang namang para sa akin baka magawan lang ng paraan. Tanggap ko naman ang bata. Manahimik ka na lamang, Loretta. Wala ka nang magagawa. Ikaw naman, Iha. Kausapin mo ang ama ng batang yan sa iyong panaginip. Yun lamang ang kakayanan na meron ka upang lubusan mo siyang makita dahil ang iyong ikatlong mata ay hindi pa maaaring buksan. Maliban sa iyong magiging anak, sa pagsilang pa lamang niya sa mundong ito, kakaiba siya, hindi tulad ng isang normal na tao. Marami pong salamat, Mang Uring. At kahit papaano po naniwala po sa akin si Lola. Patuloy po kasi akong binabagabag ng aking kalooban. Dahil nga po sa hindi ko maipaliwanag kay Lola ang patungkol po sa relasyon namin ng engkanto. Pero tulad po ng sinasabi ninyo, totoo po, sa panaginip ko lamang po siya nakakausap. At ang akala ko nga po noon hindi po totoo ang lahat ng yun. Maniwala ka sa akin, Iha. Nandyan siya ngayon sa iyong tagiliran. Binabantayan kayo, pati na rin ang magiging anak ninyo. Kung gayon po, Mang Uring, marami pong salamat. Magpapaalam na po kami ni Lola. Sige't mag-iingat kayo. Haring Nilar, ikaw na ang bahala sa kanilang gumabay hanggang sa dumating ang panahon na itinakda para sa iyong anak. Naging usap-usapan noon sa aming barangay ang patuloy na pagdadalang tao ni Inay. Subalit nagbingi-bingihan na lamang sila upang mapangalagaan ang batang nasa sinapupunan. Ay nako, yang si Loretta. Pontes, hindi naman alam kung sino ang ama. Siguro hindi yan pinanagutan. Kalandian kasi Yan tuloy ang napala. Iyang akala ko ba bantay sarado yan ng kanyang lola. Pero bakit ganyan ang nangyari? Kakaiba na talaga mga kabataan ngayon. Kahit na anong bawal mo pa pilit pa rin nagpupumiglas para lang magawa ang kagustuhan nila. Kung malandi talaga. Tatakas at tatakas yan sa kanyang lola. Ngayon, paano na? Lalaking walang ama ang bata. Kaawa-awa naman. Yun ang usap-usapan sa barangay. Kaya hindi na lamang lumalabas ng tahanan si Inay upang makaiwas sa mga tsismosa na nagkalat sa aming lugar. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, isinilang ang sanggol na pinangalan ng Ayong. Ang pogi naman ng batang ito. Manang-mana sa aming lahi. At ang puti-puti. Loretta, magpahinga ka lang muna riyan. Ako nang bahala mag-alaga sa anak mo. Ang cute-cute ng batang ito. Sige po, Lola. Dahan-dahan lang po kayo sa paglalakad. Baka po madapa kayo. Mahina na rin po ang tuhod ninyo. Abay, kung matatanong mo lamang ang magulang mo. Ako ang nag-alaga sa kanila noon habang nagtatrabaho ang lolo mo. Kaya kung pagdating lamang sa pag-aalaga ng bata masasabi kong eksperto na ako. Hindi ko naman po kini-question ang pagiging eksperto ninyo. Ang sa akin lang po, Lola humihina na po yung tuhod ninyo. Kayo rin po, baka mas lalong sumakit yan. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa mag-edad ng 11 si Ayong na unti-unti na rin nagpapakita sa kanya ang kanyang itay na nagmula pa sa mga engkanto. Inay, sino po yung lalaki nagpapakita sa panaginip ko? Maamo po ang kanyang muka at nakangiti po siya sa akin. Hindi naman po nagsasalita. Madalas ko po siyang nakikita sa panaginip ko. Hanggang sa kahapon po, nagulat na lang po ko. Habang nandudun po ko sa may puno ng nara, nakita ko po siya roon. Habang may suot-suot na gininto ang korona. Sino po kaya siya? Hindi ko alam, anak, kung sino siya. Pero kung ano man ang sabihin niya sa'yo, paniwalaan mo. Dahil sa mga oras na ito baka hindi mo pa lubusang maunawaan ang sasabihin ko. Patungkol sa lalaking yon. Siya nga pala, gusto mo ba ng pagkain? May kamuting kahoy akong niluto para sa'yo. Halika at ipaghahain kita. Yay, ang paborito kong kamuting kahoy. Salamat po, Inay. Tatawagin ko lang po si Kulot, yung batang kalaro ko po. Nandudoon po siya Sige, tawagin mo para may kasalo kang kumain. Ay Kulot, pumarito ka na muna. Mamaya ka nang umuwi sa inyo. May kamuting kahoy na niluto si Inay. Pagsaluan natin, dali na. Tumakbo si Kulot na papalapit sa aming tahanan. Subalit si Inay noon, batid kong may tinatago siya sa akin patungkol sa misteryosong lalaki
na madalas na nagpapakita sa aking panaginip, pati na rin sa puno ng nara. Hanggang sa magedad ako ng 15 anyos, si inay na mismong nagsabi sa akin kung sino ang aking ama, subalit hindi matanggap ng aking isipan na hindi isang tao si Itay na nagmula pa sa mundo ng mga engkanto. Hanggang sa lubusan ng nanghina si Lola dahil na rin sa kanyang katandaan, at nang pumanaw ito, may nakita akong mga kakaibang bulaklak na nandoon sa kanyang puntod. Inay, sino po ang naglagay ng mga kakaibang bulaklak na ito? Aling bulaklak ang sinasabi mo, anak? Wala naman akong makita. Nandiyan po, inay, sa ibabaw ng puntod ni Lola. Ayan po, oh. Ay naku, Ayong, wag mo nga akong binibiro. Halika na, baka bumagsak pang malakas na ulan. Umuwi na tayo. Sa muli naming pagbabalik sa tahanan, muli akong lumuwas roon upang magtungo sa puno ng nara. Hanggang sa lubusang pumatak ang malakas na ulan, dagli akong sumilong roon. Nag-aagaw ng liwanag at dilim. Hanggang sa masipat kong isang lalaki na madalas na nagpapakita sa aking panaginip. Ikaw ba ang naglagay ng bulaklak sa puntod ni Lola? Sumagot ka. Matagal na kitang nakikita sa aking panaginip, subalit wala ka man lamang sinasabi sa akin. Hindi ko nga alam kung paniniwalaan ko si inay na ikaw raw ang aking ama. Subalit paanong nangyari yon? Isa kang engkanto, samantalang si inay ay isang tao. At sa unang pagkakataon, sa edad kong 15, doon ko lamang narinig ang kanyang tinig habang nagsasalita ng, "Tama ang mga sinabi ng iyong inay. Ako nga ang iyong ama. Nagmamahalan kami at ikaw ang naging bunga. Wala nang swestyon sa nangyaring yon. Mahal ako ng iyong inay. Subalit hindi kami maaaring magsama tulad ng pinapangarap mo na isang buong pamilya." Ang daya mo. Lumaki akong walang itay. May padala-dala ka pa ng bulaklak sa puntod ni Lola. Ano bang layunin mo sa akin? At bakit ako lang nakakakita sa iyo? Ito na ang tamang panahon upang magsimula kang mag-aral. Ipagkakalob ko sa iyo ang libreta ng mga engkanto. Ang lahat ng matututunan mo riyan ay gagamitin mo sa kabutihan. Kabutihan? Hindi ka nga naging mabuting ama sa akin. Pinabayaan mo kami, ninay, na natili ka sa iyong kaharian habang kami rito ay nagpapakahirap sa buhay. Samantalang ikaw, nagpapakasarap sa inyong mundo. Mali ka ng iyong iniisip, anak. Isa kong hari sa aming kaharian at ako ang namamahala roon. Hindi madali ang aking katayuan. Balang araw ay lubusan mong mauunawaan kapag isinama kita sa aking kaharian at matutunghayan mo kung anong uri ng aking gampanin. Bilang isang tao at kalahating engkanto, may kakaiba kang abilidad at ang abilidad na iyon ay gagamitin mo sa mundong ito. Hanggang sa biglang nawala ang hari ng mga engkanto, umagaw ng pansin sa akin ng isang pulang libreta na pumatak sa lupa. Sabi ko na nga ba nandito ka? Tara na, Ayong. Manguhuli pa tayo ng isda sa may sapa. Siguradong marami na namang nanod ni isda roon dahil sa lakas ng ulan. Uy, ano ba, Ayong? Natutulala ka na naman dyan. Ano bang dinadampot nito na nasa lupa? Parang tanga naman itong si Ayong. Wala naman siyang pinupulot. Manahimik ka nga dyan, Kulot. Saglit lang at hintayin mo ko. Dadamputin ko lang ang bagay na ito. Napakamot ng ulo si Kulot sa aking ginagawa dahil sa hindi niya makita ang pulang libreta na ipinagkaloob sa akin ng aking ama. Makalipas ang ilang araw, tuluyan kong pinag-aralan ang nilalaman ng libro. Doon ay napagtagpi-tagpi ko kung anong uri ng pamumuhay ang mga engkanto na para ring tulad ng mga tao, may mabubuti at may masasama. Isa na roon ang aking itay na may kabutihang loob na ang layunin lamang ay tumulong at sa pamamagitan ko, ang nais niya gampanan ko ang panggagamot at tugisin ang masasamang nilalang na tulad ng mangkukulam, mangbabarang at ang lahi ng mga aswang. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral at sa pamamagitan ng paggabay ni itay, lubusan kong nakabisa ang mga ito. Hanggang sa tumungtong ako ng 25, magmula noon, ipinasubok niya sa akin ang mga buhay na salita na nanggaling sa kanilang karunungan. May paparating na tao sa inyong tahanan, umuwi ka na roon. Inatasan ko siyang magpagamot sa iyo sa pamamagitan ng aking mga bulong. Ginagambala siya ng isang mangkukulam. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Tulungan mo siya sa abot ng iyong kakayanan. Sige po, itay.
Maiwan ko na po kayo rito sa puno ng Nara. Hindi niyo ho ba ako sasamahan para magabayan man lamang ho? Magtiwala ka sa iyong sarili. Gamitin mo ang lahat ng iyong natutunan upang mapagtagumpayan ang pagkitil sa mangkukulam. Nang makauwi nga ako sa aming tahanan, makalipas lamang ang ilang minuto, may kumatok na nga sa aming pintuan, isang lalaki na humihingi ng tulong. Tao po? Tao po? Ikaw ba yung magpapagamot? Paano niyo pong nalaman na magpapagamot ako? Niwala pa po akong sinasabi patungkol po sa aking kalagayan. Hindi na bale yun. Halika't pumasok ka sa loob ng bahay namin. Matagal na ba yung karamdaman mo? Matagal-tagal na rin po ito. 6 na buwan na po. Pero wala akong ibang malapitan. Hanggang sa para pong may bumubulong sa aking isipan na magtungo po ko sa inyong tahanan. Dito po ko dinala ng aking mga paa at magpagamot daw po ko sa inyo. Isa ho ba kayong albularyo? Parang gano'n na nga. Sa totoo lang ikaw pa lamang ang una kong pasyente. Ganun ho ba? Pero ang bata-bata mo pa para maging isang albularyo. Wala namang pinipiling edad ang pagiging albularyo. Basta ang mahalaga, may kakayanan tayong makatulong. Pahihintulutan mo ba ako? Nahawakan ko ang pulso mo? Oo naman po. Gustong-gusto ko na pong gumaling. Hindi na po ako makapagsaka ng maayos dahil po sa karamdamang ito. At nang hawakan ko nga ang kanyang pulso, tulad ng sinabi ni Tay, isa ngang masamang nilalang ng mangkukulam ang gumagambala sa lalaking yon. Dagli kong tinawag ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng mga usal na natutunan ko sa pulang libreta. Sino ka na gumagambala sa lalaking ito? Wala kang karapatan upang sakta ng taong mangmang sa uri ng inyong kakayanan. Tugong wika pa ng mangkukulam habang nakasanib sa katawan ng lalaki. Kakaiba ang binatang ito. Hindi ka isang normal na tao. Tama ba ako? Sagutin mo ang tanong ko. Wala ka ng pakialam sa uri ng aking pagkatao. Ayaw mong ipaalam sa iba ang tunay mong pagkatao. May lahi ka ng mga engkanto. Kitang-kita sa iyong noo na may nagbabagang marka na nanggaling sa kaharian ng mga engkanto. Ayaw mong sagutin ang mga tanong ko? Pwes, pahihirapan kita ayon sa katigasan ng ulo mo. Patuloy itong nakaramdam ng pasakit sa akin hanggang sa maglumuhod ito na nagmamakaawa. Patawarin mo ako. Sige na't sasagutin ko ang mga katanungan mo patungkol sa lalaking yan. Mali ang taong tinutulungan mo. Isa siyang mandarambong. Ang lahat ng hayop na ipinaalaga niya sa akin, hindi sapat ang ibinigay niya sa akin kaparte nang maibenta ang lahat ng yon. Nagkandara pa ako sa pag-aalaga. Subalit siya ang tunay na nakinabang. Kaya yan ang kapalit. Kukunin ko ang buhay niya dahil sa kanyang lubusang panggugulang. Hindi mo pa pwedeng kunin ang buhay ng taong ito. Siguro sapat ng lahat ng ginawa mo. Nagdusa na siya roon. Tingnan mo ang kanyang kalagayan. Hirap na siya. Kaya kung ako sa iyo ay tanggalin mo na ang lahat ng ginawa mo. Sumang-ayon ang mangkukulam sa aking pakiusap. Kinalas niya ang lahat ng negatibong enerhiyang kanyang ikinarga. At nang matapos iyon, sa muling pagbabalik sa ulirat ng lalaki, madali kaming nagtungo sa tahanan ng mangkukulam upang harap-harapang kausapin ito patungkol sa kanyang hinaing. Nasaan ho ba rito ang tahanan niya? Nandoon po sa may liblib na lugar, sa may masukal na kagubatang yon, kung saan ko po ipinaalaga sa kanyang aking mga hayop. Tahimik ang lugar kung saan naninirahan ng mangkukulam. May mga naglalakihang mga puno, habang ang mga damo ay patuloy sa pagyabong. Magandang araw. Nandiyan ba si Aling Miding? Lola, may tao sa labas ng bahay. Hinahanap po kayo. Iika-ika ang matandang babae na lumabas sa kanyang silid dahil na rin sa kanyang tinamong pasakit sa pakikipaglaban kumbate espiritual na pati ang kanyang pisikal na katawan ay naapektuhan. Ikaw ho ba si Aling Miding? Ako nga yun, iho. Patawad sa ginawa ko. Alam kong maling-mali ang mangkulam. Pero ginawa ko lamang muli iyon upang turuan ng leksyon ang lalaking yan. Hindi patas ang ginawa niya sa akin. May pinag-aaral at binubuhay pa akong bata. Kaya muli akong nakaramdam ng galit sa kanya
At sa pamamaraan ng pangkukulam, doon ko ipinaramdam ang aking tunay na galit. Nakapag-usap na ho kami ni Mang Mando. Ibibigay niya raw ho yung sapat na kaparte ninyo at pinagsisisihan niya rin ho kanyang ginawa. Mang Mando, ikaw na ho ang magbigay kay Aling Miding. Ito na ho yung kulang sa kaparte ninyo. Pasensya na ho at pinapatawad ko na rin ho kayo sa ginawa niyo sa akin. Sana ho ay mapatawad niyo rin ho ako. Maraming salamat, Mando. Kailangan ko ang salaping ito para sa pangangailangan ng bata. Pinapatawad na rin kita. At sana naman ay wag mo nang uulitin sa ibang tao iyon. Baka muli kang makatapat ng tulad ko na may kaalaman sa kapangyarihan ng kadiliman. Maiba ho tayo, Aling Miding. Pwede ko bang masilip ang silid ninyo kung saan nyo ginagawa ang ritual? Para saan pa, iho? Maayos naman na kami ni Mando. Hinihingi ko ang pahintulot ninyo na kung maaari lang ay ipagkaloob na ninyo sa akin ang lahat ng inyong itim na kapangyarihan. Ipawawalang bisa ko ang lahat ng yon sa pamamagitan ng pagdiskomunyon. Hindi ho kayo maaaring tumanggi sa akin. Ang iniingatan lang ho natin baka muling magkaroon kayo ng kalitan at muli nyo na namang gamitin ang itim na kapangyarihan dahil sa galit. Matagal kong pinangalagaan ang lahat ng yon. Magmula pa nang ipinasa sa akin ng aking mga magulang. Ayaw ko man sanang bitawan pero tama ang sinabi mo. Muli akong matutokso dahil alam ko sa sarili ko na meron akong kakayanan kung papaanong magpasakit ng taong walang kalaban-laban. Halika sa aking munting silid. Ipakikita ko sa iyo ang lahat ng aking mga gamit. Naiwan si Mang Mando sa kanyang pagkakaupo samantalang kami ni Aling Miding ay naglakad patungo sa kanyang silid. At habang papalapit pa lamang kami, kitang-kita ng aking espiritual na mata ang itim na kapangyarihan na nanggagaling sa nasabing silid. Ito, iho, ang lahat ng ginagamit ko na minana ko pa sa aking mga magulang. Ibig niyong sabihin magmula pa sa inyong mga ninunong pagpapasa? Ganoon na nga, iho. Kaya masakit sa aking kalooban. Nabibitawan ko na ang lahat ng ito dahil na rin sa pakiusap mo. Nandudoon ang itim na manika. Gayon din ang itim na kandilang nakasindi. Pati na rin ang iba't ibang mga gamit. Tulad ng kakaibang itim na sungay na nanggaling sa hindi ko malamang uri ng hayop. Kung hindi niyo mamasamain, Aling Miding, kukunin ko na ho ang lahat ng ito. Pati na rin ho ang itim na mutyang nakasabit sa inyong leeg. Paano mo pang nakita ang mutyang nakasuot sa aking leeg? Samantalang nakatago ito sa aking damit. At matagal ko na itong hindi hinuhubad kailanman. Magmula nang ipinagkaloob sa akin. Kahit ito na lamang sana, iyo, wag mo nang kunin. Hindi ho maaari, Aling Miding. Diyan nagmumula ang tukso sa inyo ng demonyo. Kaya muli kayong nakakagawa ng hindi maganda sa inyong kapwa. Inuutusan ng inyong isipan ng mutyang yan. Dahil nga sa nanggaling ito sa kadiliman, paulit-ulit lamang niyang ipagagawa sa iyo ang lahat ng maaari mong gawing kasamaan sa tuwing makakaramdam ka ng matinding galit. Alam kong sinasabi mo, iho. Pero napakahirap bitawan ang gamit na ito. Aling Miding, alang-alang ho sa batang inaalagaan ninyo upang hindi niya na humanahin ang lahat ng ito. Isasalang niyo rin ho ba siya sa apoy ng impyerno? Kung sakaling dumating ang panahon na mahipasan niyo pa ang lahat ng gamit na ito, magbago na ho kayo, Aling Miding. At sa pamamaraan ho na inaalok ko sa inyo, doon ho magsisimula ang lahat ng inyong pagbabago. Sige. Eto. Ipagkakaloob ko na sa iyo ang matagal ko nang iniingatan. Ikaw na ang bahala riyan. Salamat ho sa pagtitiwala, Aling Miding. Hayaan niyo ho, kung sakaling may kailangan man kayo sa akin, handa ho akong tulungan kayo. Makipagtulungan ho kayo sa akin. Dahil ang masama ay pwede pang maging mabuti. Hanggat may buhay pa ho tayo rito sa mundo, malaki ho ang pag-asa nating magbago. O paano ho ba yan? Ako na ang bahala sa lahat ng gamit na ito. Ibabaon ko ho sa lupa at kakargahan ko ho ng mga usal na pangdiskomunyon. Naging mapayapa ang usapan namin nila Aling Miding, pati na rin si Mando na lumihis na rin ang daan papauwi ng kanyang tahanan. Bago pa ako umuwi ng bahay, nagtungo ako sa gilid ng puno ng nara kung saan ay doon ko ibinaon ang lahat ng gamit ni Aling Miding sabay karga ng mga usal upang hindi na muling magamit sa kasamaan. Maya-maya pa, narinig ko ang tinig ni Tay na nanggagaling sa portal na lagusan. Magaling ang ginawa mo, anak. Isa kang anak ng hari ng mga engkanto. Mabuti ang iyong kalooban.
Imbis na paslangin mo ang mangkukulam na iyon, binigyan mo siya ng isa pang pagkakataon upang ang lahat ng kanyang mga gamit ay kalasin sa kanyang poder at lubusan ng magbago. Alam naman nating walang puwang ang mga mangkukulam sa lupang ito, subalit nagbigay ka pa rin ng pagkakataon, kaya yan ang ipinagmamalaki ko sa iyo bilang aking anak. Salamat ho, Itay. Pero sa totoo lang ho kanina nangangatugo ang tuhod ko. Dahil yun pa lang ang unang pagkakataon na makaharap ako ng tulad ni Aling Miding. Pero kinakailangan ko hong tatagan ang sarili ko para makatulong ho kay Mang Mando. Sa unang pagkakataon lamang yan, anak. Subalit habang tumatagal na patuloy mong ginagampanan ang iyong tungkulin, ang lahat ng kaba sa iyong dibdib ay dahan-dahang mawawala. Ganoon na nga ho, Itay. Pero ni hindi nyo man lamang ako sinamahan kanina. Alam kong kaya mo na yon. Mababang uri pa ng antas si Aling Miding, kaya hindi ako nagdalawang isip na ipaharap sa iyo ang kanyang ginambala. Bumalik ka na, anak, sa tahanan. Hinahanap ka na ngayon ng iyong inay. Sige po, Itay. Anak naman, kanina pa kitang hinahanap rito. Ni hindi ka man lamang nagpaalam sa akin sa iyong paglabas. Kamusta na ba yung ginamot mo? Nakauwi na ba siya? Opo, Inay. Maayos na rin ang kalagayan ni Mang Mando. Siguro mga 1 linggo muli na rin hong babalik sa normal ang kanyang katawan. Mabuti naman kung gayon. Alam mo, anak, noon pa man inaasahan ko nang mangyayari sa iyo ito. Tulad nga ng mga sinabi ko sa iyo, nakatadhana ka sa tungkuling iyan. At alam kong hindi ka naman pababayaan ng iyong ama. Pasensya na, anak, kung wala man lamang akong may ambag sa iyo para matulungan ka sa tungkuling yan. Ang inay naman, oo. Napakalaki ho ng naiambag ninyo sa buhay ko. Hindi lang ho sa tungkuling ito, pero yung buhay na ibinigay ninyo sa akin bilang palakihin ako ng walang tatay. Sobra-sobra na ho yun. At ang tungkulin naman ho ni Itay, ito na ho yung tamang panahon para lubusan niya ho akong gabayan patungkol ho sa tungkuling ito. Hindi pa rin ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo. Lumaki ka ngang mabuting anak. Halika na't nakahain na ako ng pagkain. Pagsaluhan na natin yon. Sa patuloy na paglipas ng araw, ang isang taong ginamot ko noon ay unti-unting dumarami dahil na rin sa pagsasalin-salin ni Mang Mando patungkol sa kanyang kagalingan. Isiniwalat niya ito sa ibang taong nangangailangan ng tulong. Hanggang sa isang araw, muling bumalik sa aming tahanan si Mang Mando at may kasama na itong isang babae, pati na rin ng 2 lalaki. Magandang araw sa iyo, Ayong. May kasama nga pala ako. Nairekomenda kong panggagamot mo kasi naaawa rin ako sa kanila. Kung ano man yung nararamdaman ko noon, nakikita ko sa 3 ito. Kaya kung maaari lang sana, Ayong, gamutin mo rin sila. Oo naman, halika kayo't pumasok kayo sa loob ng tahanan. Kamusta naman ang kalagayan mo, Mang Mando? Magaling na ako, Ayong. Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo siguro pumanaw na ako dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon. Kaya nga'y sinama ko sila dahil alam kong hindi ako mapapahiya. Sabat pa ng isang pasyente na halos hindi na makalakad sa kanyang kalagayan. Magkano naman po ang ibabayad namin dito? Para lamang po gumaling ako. Matagal na panahon ko nang dinaramdam ito. Kahit magbenta ako ng lupa, maibayad lamang sa inyo. Gagawin ko. Ang totoo lang ho hindi ho ako tumatanggap ng kabayaran. Ang tunay hong manggagamot ay hindi ho humihingi ng kahit na anumang kapalit. Kaya kahit na sino man hong magtungo sa aming tahanan, tutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Ang kukulit nyo kasing 3. Sabi ko na nga sa inyong hindi humihingi ng bayad yan si Ayong. Itinanong pa talaga ninyo. Halina ho kayo at isa-isa ko kayong gagamutin. Ipinagpatuloy ko ang panggagamot sa 3 pasyente hanggang sa mapagalaman ko na ang isa roon ay ginagambala ng kapitbahay niyang aswang. Aling si Tas, hindi ho mangkukulam mo mambabarang ang gumagambala ho sa inyo. Nagdadalang tao ho kayo, tama ba? Tama ka, Ayong. 3 buwan na sa aking sinapupunan ng sanggol. Kaya ho ginagambala kayo ng aswang. Ano ho bang madalas ninyong nararamdaman? Pagkabalisa sa gabi at parang ang pakiramdam ko napakainit. Kahit na malamig naman ang simoy ng hangin. At bigla-bigla na lamang na may bumabagsak sa aming bubungan na para bang isang malaking ibon at hindi niya ako pinapatulog. Yun na nga ho yun, Aling si Tas. Hindi ko maaaring pasanibin sa iyong katawan ng aswang na yon at wala ka rin hong kasamang kamag-anak.
Kahit papano man lang sana ho sa katawan niya natin pasasanibin. Bakit hindi po sa akin? Para mapuksa na pong aswang na yon. Hindi ho maaari dahil nagdadalang tao ho kayo. Baka maapektuhan ng bata. Sa tingin niyo ho ba? Kilala mo ang gabi-gabing pumapasyal sa iyong tahanan? Meron po kaming pinagsususpetsahan. Malapit lang po siya sa aming tahanan at usap-usapan ho sa aming lugar na siya ang aswang roon. Siya po si Aling Adora. Ganito na lang ho, Aling Sitas. Ako na hong bahalang magtungo sa tahanan ng aswang na yon. Sa ngayon ho mabuti naman ang kalagayan ng sanggol sa iyong sinapupunan. Bibigyan ho kita ng pangontra at wag na wag mo ho itong aalisin sa iyong katawan kahit na anuman hong mangyari. Hanggat hindi ko napupuksa ang aswang na yon, wag ho kayo magpakakampante. Ingatan niyo ang sanggol. At ang huling pasyenteng aking ginamot, yun ay si Mang Balong na ginagambala ng mambabarang. Sana'y mapagaling mo rin ako, iho. Matagal na naming pinoproblema ng pamilya ko ang karamdaman kong ito. Ayaw man lamang akong layuan. Ilang hospital lang pinuntahan ko. Pero niwala man lamang silang makitang pinanggagalingan ng aking karamdaman. Halos mabulok na nga itong mga paa ko. Pati na rin ang aking 2 kamay. Hayaan niyo ho, Mang Balong. Susubukan ho natin at nawa'y patnubayan tayo ng Panginoon na lubusan ka ng gumaling matapos ang lahat ng ito. Maya-maya pa nang pasanibin ko na sa katawan ni Mang Balong ang mambabarang. Hindi ito nagdalawang isip na magpakilala sa akin na hindi umano siya nag-iisa. Malakas sila at isa silang pamilya ng mga mambabarang. Napakamalas mo naman, iyo. Sa akin ka pa napatapat. Subalit nakikita ko sa iyo na may lahi kang engkanto dahil dyan sa nagliliwanag sa iyong noo. At ang iyong gabay ay nasa iyong likuran na isang hari ng mga engkanto. Wala akong may tatago sa inyo dahil alam kong bukas ang inyong espiritual na mata. Kahit na magsama-sama pa kayo ng mga kamag-anak mo, lahat kayo ay sabay-sabay kong papaslangin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan mo, binatang manggagamot. Nakipaglaban kumbate espiritual ang mambabarang. Ipinipilit niya ang kanyang kakayanan dahil sa hindi na raw umano siya mababang antas. Sa dami na rin ng kanyang napaslang ayon na rin sa kanyang pananalita. Subalit ang lahat ng kanyang sinasabi ay bumabalik rin sa kanya dahil sa hindi niya kaya ang liwanag at ang ginagawa niyang pakikipagkumbate. Sarili lamang niya ang kanyang pinahihirapan dahil ang lahat ng sakit ay muli lamang bumabalik sa kanya na parang isang boomerang. Huwag mong babanggayin ang mas malakas sa iyo dahil sa pinahihirapan mo lamang ang iyong sarili. Hinang-hina ka na ba? Wala pa nga akong ginagawa sa iyo Para ka na ngayong nalulusaw na kandila. Tatawagin ko ang lahat ng mga kamag-anak ko upang pagkaisaan ka namin ngayon. Mayabang na binata. Sige, tawagin mo upang lahat kayo ay sabay-sabay ko nang papaslangin sa katawan ng taong ito. Iba't ibang uri ng tinig ang nanggagaling sa pasyente. May matanda, may bata at meron ding kalalakihan. Tama nga ang sinabi niya, isa nga silang pamilya ng mga barangan. Subalit hindi pa rin sila mananalo sa liwanag para lamang nilang ikinulong ang kanilang mga sarili sa isang bitag na kung saan hindi na sila maaaring makawala sa pamamagitan ng malakas na panali pati na rin ang mga pamakong usal. Hanggang sa mag-away-away na sila roon. Bakit pa raw sila tinawag samantalang wala silang kinalaman sa pagpapasakit sa lalaking iyon? Subalit dahil nga sa iisa lamang ang kanilang layunin na pumaslang at magpasakit sa mga tao. Nakipaglaban kumbate espiritual. Subalit wala pa ring nangyari. Kontento na ba kayo? Mahaba na ang oras na ibinigay ko sa inyo. Siguro naman sapat na ang buhay na patunay na magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin akong nakatayo sa inyong harapan. Niwala man lamang akong naramdaman kahit na konting panghihina. Sa totoo nga lang para pa nga akong mas lalong lumalakas dahil sa mga ginagawa ninyo. Bakit mo pa kami sinama rito? Tingnan mo ang nangyari. Pati kami ay nadamay. Inihigop niya ang lakas natin. Hindi nyo ba napapansin? Nakakatuwa kayong tingnan dahil sa bukas ang aking espiritual na mata. Kitang-kita ko ang mga kaibangan ninyo. Mga masasamang uri ng nilalang. Kayo ang walang puwang sa mundong ito at hindi ko kinakailangan ng mga paliwanag ninyo. Isa-isa ko kayong papaslangin ng walang pag-aalinlangan. Aray ka! Isa kang pahamak. Dinamay mo pa kami. Wala kaming kinalaman sa ginagawa mo. Pati kami ipinapasok mo sa katawang ito. Sabay-sabay kong pinaslang ang 6 na mambabarang at sa muling pagbabalik sa wisyo ni Mang Balong, laking tuwa nito
na wala nang nagpapasakit sa kanya sa mahabang panahon. Maraming salamat sa iyo, Ayong. Hindi ko akalaing mambabarang ang nagpapasakit sa akin. Kaya pala wala akong kagalingan. Dahil sa mga demonyong yan na walang mga puso, dapat lamang sa kanilang mawala at manatili na sa impyerno, hindi rito sa lupa. Manatili lang ho muna kayo sa pagkakaupo, Mang Balong. May gagawin po ho ako sa inyo upang lubusan na ho ang inyong pagaling. Kumuha ako ng kamangyan at pinausukan ang buong katawan ni Mang Balong dahil sa ang insektong ikinarga ng mambabarang ay nandoon pa rin sa kanyang katawan na naging dahilan ng pagkabulok ng kanyang mga paa, pati na rin ang kanyang kamay. Sige ho at itaas ninyo ang inyong mga paa, itapat ho ninyo sa usok ng kamangyan at matapos ho niyan pati na rin ang inyong palad. Isa-isang nagsisipagpatakan ng mga insekto at lumalabas sa paa ni Mang Balong, pati na rin sa kanyang buong katawan na naapektuhan sa ginawa ng mambabarang. Grabe ho ang ginawa sa inyo. Pinaglaruan ng buong mong katawan. Ayan ho't nagsisipaglabasan ng mga insekto. Ewan ko nga ba sa mambabarang na yon, ni hindi ko naman siya kilala. Siguro may nag-utos sa kanya para gawin sa akin ito. Pero ang tanong ay sino? Wala naman ako ni isang kagalit. Maaaring inggit siguro dahil sa mas marami akong naipundar na lupain. Pasensya na ho kung hindi ko na naitanong. Dahil ang ganoong uri ng nilalang ay hindi na pinag-aaksayahan ng panahon. Mabuti nang hindi ko na nalaman para hindi na rin sumama ang loob ko. Maraming salamat sa iyo, Iho. Pati na rin kay Mando dahil sinamahan niya ako rito. Kung hindi habang buhay kong dadalahin ang karamdamang ito na magpapasakit sa buong buhay ko. Maayos na ho kayo, Mang Balong. Wala na ho kung nakikitang mga insekto. Pero kailangan nyo rin ho ang lanang ito. Ipunas nyo sa inyong katawan araw-araw hanggang sa lubusang humilom ang mga sugat. Maraming salamat ulit sa iyo, Ayong. Kung tumatanggap ka nga lang sana ng salapi, siguradong magbibigay ako. Magbebenta ako ng lupa bilang pasasalamat sana sa iyo. Nako, hindi ho talaga ako tumatanggap na kahit na anumang kapalit. Ang mahalaga ho sa akin nakatulong ho ko sa inyo. Aanihin ko naman ho ang lahat ng ito pagdating ng takdang panahon. Makalipas ang 2 araw, isinama ko si Kulot patungo sa tahanan ng nasabing aswang na gumagambala kay Aling Sitas. Ano bang gagawin natin dun, Ayong? Bakit ba pilit mo akong sinasama? 10 oras na ng gabi baka hanapin na ako, Ninay. Akong bahala sa iyo, Kulot. Hindi ka na bata, no? Para hanapin pa ng nanay mo. Ano ka? Kahit na nasa hustong edad na ako patuloy pa rin akong hinahanap ni Nanay. Yun nga lang para magigib ng tubig at manguha ng mga panggatong. Nakakatuwa ka naman. Ako lang naman ang maasahan ni Nanay sa bahay Ang mga kapatid ko roon, ang tatamad. Kaya palagi na lamang na akong inuutusan. Saan nga ba tayo papunta? Ang hina-hina pa ng daladala nating gasera. Naniniwala ka ba sa aswang? Ano na naman yung pinagsasasabi mo? 10 oras na 10 oras ng gabi aswang pa pag-uusapan natin. Dahil yun ang pupuntahan natin ngayon. Ano? Naihibang ka na ba? Ipapakain ba natin ang sarili natin sa kanya? Wala ka naman yatang tiwala sa akin. Di ba isa na akong manggagamot? Oo, alam ko. Pero iba pa rin yung harap-harapan kesa sa kumbate espiritual na sinasabi mo. Dito, makikita natin ang tunay niyang itsura. Baka ang pagiging kulot ng buhok ko mas lalo pang tumindi. Sabi ko nga, di ba? Akong bahala sa'yo. Hanggat kasama mo ko, wala kang dapat na ikatakot. Naku, ayusin mo lang, Ayong. Baka kung sa kangkungan tayo pulutin ito. Sa bagay, mas mabilis naman akong tumakbo kaysa sa'yo. At nang makarating nga kami ni Kulot sa nasabing lugar na ibinigay sa amin ni Aling Sitas, pinakiramdaman ko ang paligid. Hanggang sa masipat namin ang tahanan na pinag-uusap-usapang aswang doon mismo sa liblib na sityo nila Aling Sitas. Yan na ba yung tahanan, Ayong? Parang nakakatakot. Halos sira-sira na ang bubong at dingding. May naninirahan pa ba dyan? Nararamdaman ko siya. Nandito lamang siya sa paligid. Siguro alam niyang may pangontra na si Aling Sitas, kaya hindi na siya makalapit roon at alam niyang lumapit na ito sa isang albularyo. Anong gagawin natin? Baka bigla tayong sunggaban nun. Halika, dahan-dahan pa tayong lumapit sa bahay niya. Napapansin mo bang malaking puno? Doon mismo sa likuran ng kanyang tahanan. Nanduroon siya na naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Ikaw na lang kaya, Ayong. Siguro dito na lang ako. Ipapahamak mo pa ako sa ginagawa mong yan Mas delikado rito. Baka bigla ka na lamang dagitin nun kapag lumayo ka sa akin. Ay naku naman, Ayong. Sige na nga. Dahan-dahan pa kaming lumapit ni Kulot hanggang sa lubusan na nga kaming nanduroon sa kanyang tahanan.
Umikot kaming patungo sa likuran at nang nasa ilalim na kami ng isang malaking puno, natapakan ni Kulot ang isang nabaling sanga na ikinagulat ng nilalang. Ayong, may gumalaw sa puno. Tama ang sinabi mo, nandiyan nga siya. Nagbitaw ako ng isang usal na itinigalpo ko sa nilalang. Napahuni ito na parang isang malaking uwak. Tumalon siya sa kasukalan ng damo. Sundan natin, Kulot. Patuloy namin siyang sinundan hanggang sa matagpuan namin siya sa di kalayuan na nasa anyo ng tao na si Aling Adora. Ayong, ayun siya nakaupo at parang may dinaramdam. Ano hong ginagawa niyo rito? Ikaw ba yung hinahabol namin? Pasensya na kayo mga iho, naligaw lamang ako ng daan. Sino yung tinutukoy ninyo? Huwag ka nang magkaila. Ikaw si Aling Adora, tama ba? Ako nga iyon. Ay bakit ano bang kailangan ninyo sa matandang tulad ko? Huwag ka nang magmaang-maangan, tanda. Nagtungo sa akin si Aling Sitas para humingi ng tulong. At ikaw ang itinuturo niyang gumagambala sa kanya dahil sa kanyang pagdadalang tao. Hindi kita maunawaan sa mga sinasabi mo, iho. Isa lamang akong matanda na mag-isang naninirahan sa sira-sirang tahanan. Ayong bakit hindi naman nga yung matandang yan ang hinahabol natin? Ano pa bang magagawa ng matandang yan? Halos hindi na nga makalakad Tara na, umalis na tayo rito. Kinikilabutan ako sa ginagawa mo Hindi ako nagkakamali sa ginagawa ko, Kulot. At ako ang nakakakita ng tunay niyang kaanyuan. Kung tunay ang sinasabi mo, tanda, kaya mo bang hawakan ang kamay ko? Nanahimik ang matanda na hindi makatitig sa akin ng diretsyo hanggang sa muli itong magsalita patungkol kay Aling Sitas. Nahuhumaling lamang ako sa amoy ng sanggol kaya madalas kong dinadalaw si Sitas. Pero wala akong intensyon na kunin ang sanggol. Umamin ka rin, Aling Adora. Sigurado ka bang wala kang intensyon na kunin ng bata? Sa paulit-ulit na pag-uutos sa'yo ng demonyo, maiisip mo pa bang amoy-amoyin lang ang sanggol sa sinapupunan? Mahirap paglabanan, iho. Pero pinipilit ko. Kahit takam na ako sa sanggol na iyon na nasa sinapupunan ni Sitas. Ano bang gagawin mo sa akin? Papaslangin mo rin ba ako? Ayong, wag mo nang paslangin ang matandang yan. Wala na siyang kalaban-laban Siguro tulungan na lang natin kung ano man yung maaari nating may tulong sa kanya. Ganito na lang, Aling Adora. Totally umamin ka na rin naman. Ibigay mo sa akin ang bertud mo upang makalaya ka na sa kadilimang yan. Pero paano? Matagal nang nananatili ang isang itim na bertud sa aking katawan na ipinasa pa sa akin noon ng aking tiyahin. Paano kung makakalaya rito? Matagal na akong nilamon ng dyablo. Kaya imposible ang kagustuhan mong yan. Magtiwala ka sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking kakayanan. Muli kaming bumalik sa kanyang sira-sirang tahanan. Subalit sa pagdating namin doon ay meron pang isang matandang lalaki ang naghihintay sa amin. Aling Adora, sino ang matandang lalaking yan? Hindi ho ako nagkakamali. Isa rin siyang aswang na tulad mo. Ang matandang yan ay si Don Simon. May malawak siyang lupain dito sa amin. Subalit hindi siya tulad ko. Kontrolado niya ang kanyang sarili. Malaki na ang pinagbago ng matandang yan. Kaya hinihikayat niya ako na patuloy ng paglabanan ng utos ng dyablo. Subalit mahina ako kesa sa kanya. Dahil kung hindi mo na maitatanong, yang si Don Simon ay isang dating pinuno ng mga aswang. Pinuno ng mga aswang? Ang matandang yan? Tama ang narinig mo, iho. Subalit umalis ako sa samahang yon. Dahil sa unti-unti silang nagbago sa pag-uudyok ni Lebon na siyang namumuno na ngayon. Hindi lahat ng aswang ay masasama. May mabubuti ring tulad ko na namumuhay ng normal sa lupa. Ano hong nangyari sa pamumuno ninyo? At bakit nandirito ka na ngayon? Ang akala ko'y lubusang magbabago si Lebon. Isa lamang siyang dayuhan. Kinupkup ko siya sa aming samahan. Subalit ano ang ginawa niya? Inudyokan niya ang mabubuting aswang na pumatay ng tao, lalong-lalo na ang sanggol na wala pang muwang dito sa mundo. Magmula noon, pinanghawakan niya ang mga ito. Unti-unti silang naging hayok sa laman. Kinalimutan nila ang aking mga itinuro. Wala na akong nagawa roon at umalis na lamang ako dahil sa hindi ko na sila kayang pigilan. Kaya madalas akong nagtutungo sa tahanan ni Adora upang gabayan siya at lubusang kontrolin
ang diablong nag-uutos sa kanyang isipan. Kung gayon o Don Simon, maaari ka bang makipagtulungan sa akin? Para saan pa iyo? Hindi kakayanin ng aking konsensya na makitang isa-isang pinapaslang ang dati kong mga kasamahan. Isa kang albularyo, tama ba? At hindi lamang isang basta-basang albularyo. Isa kang kalahating tao at kalahating engkanto. Tama ho kayo Don Simon. Alam kong masakit para sa inyo na mapaslang ko ang dati ninyong mga kasamahan. Subalit ang iba roon ay maaari pa rin magbago. Tulad ng gagawin ko kay Aling Adora. Kakalasin ko ang itim na bertud na nasa loob ng kanyang katawan. Subalit kung hindi natin sila makokontrol, mapipilitan akong paslangin silang isa-isa hanggang sa lubusan silang maubos kasama ng kanilang pinunong silibon. Ang gampanin mo lamang ay samahan ako kung saan sila nagtatago. Noong una hindi sumasang-ayon ang matandang si Don Simon. Subalit nang makita niyang kinalaskong bertud sa katawan ni Aling Adora, doon niya nakitang maaari akong makatulong, hindi lang sa kanya, pati na rin sa dati niyang mga pinamumunuan. Sige at sumasang-ayon na ako sa kagustuhan mo. Subalit sa ngayon, hindi ko pa ipakakalas sa iyo ang bertud sa aking katawan. Maaari ko pa itong magamit sa pagtungo natin sa lugar kung saan ako dating naninirahan. Uy Ayong, wag mo na akong isama ron. Sapat na ang lahat ng natunghayan ko ngayon. Baka hindi na ako makauwi eh. Huwag kang mag-alala kulot. Talagang hindi kita isasama ron. Delikado ng lugar na yon. Mas marami ang naglipa na. Hindi maaari roon ang normal na taong tulad mo dahil maaari ka lamang nilang lapain. Yun ang ang gusto kong sabihin sa'yo. Kailan nyo ba planong magtungo ron? Ngayon na rin ba? Kung kailan ang nais ni Don Simon, saka kami magtutungo roon. Makalipas ang 4 na araw, kinausap ako ng aking itay. Nagtungo kami sa may puno ng nara. Pinapasok niya ako sa kanyang kaharian upang ipagkaloob ang ginintuang punyal na yari sa korona ng mga engkanto. Kinakailangan mo ang sandatang ito anak. Mapanganib ang papasukin mo. Mga halangang kaluluwa na kumikitil ng buhay ng walang kaawa-awa. Tanggapin mo ang ginintuang punyal. Nakikitil sa masasamang nilalang na naglipa na sa kalupaan. Marami pong salamat itay. Hindi ko akalaing may ganitong uri ng punyal sa inyong kaharian. Hayaan niyo at gagamitin ko ito sa kabutihan. Makalipas pang 2 linggo, handang-handa na si Don Simon na muling harapin ang dati niyang pinamumunuan. Handa na akong magtungo roon, iyo. Sa tinagal-tagal ng panahon, ilang taon din akong nanahimik. Alam kong maraming kaawa-awang sanggol ang kanilang nabiktima. Ngayon ko lamang napagtanto na marahil ay pinagtagpo tayo ng tadhana upang muling balikan ang dating mapayapang lugar na pinamumunuan na ngayon ng masamang silibon. Baktasin na natin ang daan patungo sa 5 burol kung saan sila nagtatago. At sa patuloy naming paglalakbay, hindi alintana ang pagod sa katawan ng matanda na para bang nasa edad 20 lamang ito kung makipagsabayan sa akin sa paglalakad na para bang walang iniindang sakit sa kanyang katawan sa kabila ng kanyang katandaan. Pagtatanong na wika ko pa sa kanya sa patuloy naming paglalakad. Don Simon, bakit po parang ang lakas-lakas pa rin ang katawan ninyo? Tumatanda ang pisikal ninyong katawan pero yung kilos naman ninyo parang bata. Isa yan sa sekreto ng mga sinaunang matatanda. Maliban sa bertud sa aking katawan, may ibang uri pa ng mutya ang ipinalulun sa akin noon ni Itay upang manatili ang aking lakas na kahit na tumatanda ang aking pisikal na katawan, hindi ko pa rin nalintana dahil sa mutyang iyon na ibinigay sa akin noon. Ganun ho ba? Bata ka pa iyo, marami ka pang matutuklasan sa mundo ng espiritual. Magkaiba man tayo ng uri, subalit hindi nagkakalayo ang ating kaalaman. Nakakapanggamot din ako at ginagamit ko ang aking kaalaman sa kabutihan. Oo, isa nga akong aswang. Subalit hindi ko yun ginamit sa kasamaan. Ayon na rin sa pag-uutos sa akin noon ni Itay para na rin umano sa aking kapakanan upang mamuhay ng normal at mapayapa. May kabutihang loob din ang iyong Itay at maganda rin ang kanyang layunin. Tulad ng tatay kong engkanto na siyang nagkaloob sa akin ng kalamang ito. Nakakahanga. Subalit napakahirap paniwalaan para sa isang normal na tao na ang tulad natin ay hindi normal.
Samantalang ikaw ay nasa lahi ng mga aswang at ako naman ay kalahating engkanto. Mahirap paniwalaan dahil sa hindi maarok ng kanilang isipan, hindi natin sila kinakailangang pilitin at wala tayong dapat na patunayan sa kanila kung anong uri man tayo ng nilalang dito sa mundo. Ang mahalaga ay mabuti tayo na hindi nakapamiminsala sa iba, bagkos ay nakakatulong pa sa lihim na pamamaraan na ating ginagampanan. Hindi natin kinakailangang ibulgar ang katotohanan na totoo ang mga aswang at ang mga elemento, pati na rin ang mga mambabarang at ang mga mangkukulam. Manatili tayong tahimik sa mundong ito na may pagmamahal sa kapwa na tulad ng isang normal na tao. At sa palagay ko ayong matapos ang digmaang mangyayari, may mga mahihikayat pa tayong mga aswang na lubusang ibigay sa iyo ang kanilang bertud upang sumama sa akin at mamuhay sa aking lupain. Subalit alam ko rin na marami ang mapapaslang dahil sa paglaso ni Lebon sa kanilang mga isipan. Tama ka roon Don Simon at handa kong harapin sila kung kinakailangan. Gabi na nang makarating kami sa nasabing lugar, minabuti naming magpahinga sa abandonadong kubo. Dahil ayon sa pakiramdam ni Don Simon, may sumusunod sa amin na patuloy na nagmamatsyag habang papalapit kami sa lugar. Sa palagay ko ayong, naaamoy na nila ang pakay natin at sigurado kung nag-aabang na lamang sila at may masama ng pinaplano itong si Lebon sa ating pagdating. Maya-maya pa'y muli na naming ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makarating sa tahanan ng dating pinamumunuan ni Don Simon. Ikaw ba yan, Don Simon? Bakit po kayo nandirito? Ang akala ko hindi na kayo muling babalik sa lugar na ito. Kung ako po sa inyo, umalis na po kayo rito bago mahuli ang lahat. Amel, bata ka pa nang umalis ako rito. Binata ka na ngayon. Natutunan mo na rin ba ang pagpaslang ng mga tao? Hindi po maiiwasan Don Simon. Yun po ang kautusan sa amin ng pinunong si Lebon. Demonyo talaga yang si Lebon. Nag-alaga ako sa aking bakuran ng isang demonyo na siyang nagpalaganap rito ng kanyang kawalang hiyaan. Nasa na ang mga magulang mo? Matagal na po silang pumanaw dahil sa pagsalungat kay Lebon. Dahil alam ni Lebon na naniniwala pa rin ang aking mga magulang sa iyo. Kaya kung hindi ako susunod, pati ako ay pagkakaisa nila. Hanggang sa may narinig kaming tinig na nanggagaling sa labas ng tahanan ng binatang si Amel. Lumabas ka riyan, Simon. Nagtatago ka sa tahanan ng paslit. Akala mo ba hindi ko mararamdaman ang presensya mo? Pati na rin ang masangsang mong amoy. Sa pagbukas namin ng dingding na pintuan, nakapalibot ang kanyang mga alagad habang nangunguna ang pinunong si Lebon. Nagsama ka pa ng isang pagkain. Mabuti naman, may pakinabang ka pa rin pala, Simon, sa muli mong pagbabalik sa lupang ito. Muli akong nagawi rito, hindi para sa iyo, Lebon, kundi para sa mga taong pinangalagaan ko noon na alam kong naniniwala pa rin sa akin magpahanggang sa ngayon. Subalit dahil sa nilason mo ang kanilang isipan, tingnan mo ang kanilang itsura. Malayong malayo sa dati, ngayon ay hayok na hayok sa laman at dugo ng tao. Kilala niyo pa ba ako? Ang inyong Don Simon na nagturo sa inyo ng kabutihan. Alam kong sukang-suka na kayo sa kung ano man ang inuutos sa inyo ni Lebon. Maaari kayong magbalik loob sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Ang kasama ko isang manggagamot na si Ayong na may kakayanang tulungan kayo na alisin ang itim na bertud sa inyong katawan. Manahimik ka, Simon. Wala nang muling manunumbalik sa iyong pamumuno. Isa kang hangal. Matapos mo silang iwan dito at ngayon ay muli kang babalik. Ang paglisan ko'y dahil sa iyo. Nilason mo ang kanilang isipan at tinakot ang bawat isa na kung hindi susunod sa iyo ay pagtutulong-tulungan ninyong paslangin kasama ng mga demonyo mong alagad. Maniwala kayo sa akin. Mayroon akong malaking lupain. Maaari kayong manirahan doon at muling manumbalik sa dati ang tahimik na lugar na nararapat para sa inyo. Manumbalik na tayo kay Don Simon. Siya naman ang tunay na pinuno rito. Tama, si Don Simon ang tunay na pinuno at hindi yang si Lebon. Manumbalik na tayo kay Don Simon kaysa sa mga inuutos nitong si Lebon. Lalo na kapag kabilugan ng buwan, mas maraming kabataan ang gusto niyang paslangin natin. Don Simon, manunumbalik na po kami sa inyo.
At handa po kami ibuwis namin ang aming buhay upang kalabanin ang mga alagad nitong si Libon. Sawang-sawa na po kami sa kanyang mga inuutos. Ito na po ang tamang oras para lumaban kami, lalo na't silang pumaslang sa aking mga magulang. Ang patuloy pa ring naniniwala sa pamumuno ni Don Simon. Manatili kayo sa aming likuran at ang lubusang nalaso ni Libon. Kayo ang kalaban namin na kinakailangan naming paslangin kasama ng pinuno ninyong si Libon. Sige at umalis kayo sa aming poder. Ngunit magsisisi kayo na muli ninyong pinaniwalaan ang matandang yan. Ngayon ay nahahati na tayo sa dalawang grupo. Handa na ba kayong pumanaw? Pinunong Libon. Anong kakayanan mo, bata? Para sabihin sa akin yan, kayo ang papanaw rito. Kasama ng mga tumiwalag na yan, lahat kayo ay uubusin namin. Pare-parehong walang alinlangang nakipaglaban. Gayon din ang mga umanib sa amin na dating naniniwala sa pamumuno ni Don Simon hanggang sa marami ang napaslang sa aming grupo, pati na rin kay Libon. Kung naniwala lamang sana kayo sa amin, di sana magpahanggang sa ngayon. Nabubuhay pa rin kayo sa aking pamumuno. Anong klaseng pamumuno, Libon? Ang walang humpay na pagpaslang sa mga taong walang kalaban-laban. Kaya mabuti nang ibuwis ang buhay sa tamang pamamaraan upang maiwasan lamang ang pamumuno mo na paulit-ulit mong ipinagagawa sa kanila na kapag hindi nila sinunod, buhay pa rin nila ang kapalit. Manahimik ka, Simon. Isa kang hangal. Dapat ay matagal na kitang pinaslang upang hindi na nangyari ito. Umanda ka, Libon. Sa pagkakataong ito, sa muli kong pag-atake, hindi na kita pakakawalan. Puputulin ko ang ulo mo at iharap dyan sa mga alagad mo. Sa ikalawang pagkakataon ng pag-atake, muling hinarap ni Don Simon si Libon, subalit kabaliktaran ang nangyari. Kamuntikin ang mapaslang si Don Simon. Mabuti na lamang at bumulong sa akin ang aking itay habang patuloy akong nakikipaglaban sa alagad ng dilim. Sambit pang wika sa akin ni Itay nang, "Anak, tulungan mo si Don Simon. Nasa panganib ang kanyang buhay. May sugat siya na kagagawa ni Libon." Dagli akong nagtungo sa kinaroroonan ng matanda. Nakahiga ito sa lupa habang itong si Libon ay nagtatangka ng paslangin ng matanda gamit ang kanyang matatalim na kuko. Dagli akong nag-usal ng tigalpo hanggang sa tumama ito kay Libon na naging dahilan ng kanyang pagbulagta sa lupa. "Aalalayan ho kita, Don Simon. Ako na hong bahala sa pinunong yan at iaalay ko sa iyo ang kanyang ulo." "Pakialamero, laban namin yan ni Don Simon. Huwag kang makialam." "Maraming salamat tayong. Kamunti ka na ako roon. Matagal na panahon nang hindi ako nakikipaglaban. Kaya nagpakakampante ako na matatalo ko ang demonyong yan." "Manatili na ho muna kayo rito. Amil, pakibantayan si Don Simon. Haharapin ko lang yang si Libon upang matapos ng digmaang ito." Sa unang pagkakataon na paghaharap namin ni Libon, alam kong nag-aalangan siya na kaharapin ako dahil sa kakaiba kong abilidad na itinuro sa akin ni Itay. Totoo nga ang kasabihan na mayroong sisibol na kalahating engkanto at kalahating tao. At ikaw na nga iyon, bata. Nakakasilaw ang liwanag sa iyong noo, subalit kinakailangan kitang kaharapin upang ipakita sa aking kasamahan na ako ang mas malakas kesa sa iyo. Subukan natin, Diablo, at ipakita mo kung anong uri ng kapangyarihan ang meron ka na maaari mong maitapat sa akin. Humanda ka, iririgalo ko ang ulo mo kay Don Simon. Hanggang sa nangyari ang sagupaan, gamit ang gininto ang punyal, aminado kong nahirapan din ako kay Libon, subalit hindi siya nagtagumpay. Naitara ko ang punyal sa kanyang dibdib hanggang sa maghingalo ito na nagwiwika sa akin ng, "Sige, putulin mo ang ulo ko at irigalo mo kay Simon. Naniniwala na ako ngayon na totoong malakas ang anak ng hari ng mga engkanto." Okay mga kaiwaga. Matapos paslangin niya yung si Libon, tinupad niya ang kanyang ipinangako kay Don Simon. Inirigalo niya ang ulo ni Libon at nang matapos ngang digmaang iyon, ang lahat ng sumama sa kanila ay namuhay ng tahimik sa lupa ni Don Simon sa pamamagitan bilang isang normal na tao na tinanggalan na ng mga bertud, pati na rin si Don Simon upang mawala ng sumpa na matagal nang nananatili sa kanilang katawan magmula nang ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno.
Dumating ang araw na kinausap si Ayong ng kanyang itay patungkol sa paninirahan sa kanilang kaharian. Pinapili siya nito at pinapakain ng pagkain itim upang doon ay manatili na siya na sa pagdating ng panahon ay hahalili siya sa kanyang ama bilang isang hari. Subalit ang naging sagot lamang ni Ayong, mas gusto niyang manatili sa lupa kasama ng kanyang inay na siyang nag-aruga sa kanya. Kayo kahiwaga, kung papipiliin kayo, maninirahan ba kayo sa kaharian ng mga engkanto o mananatili pa rin sa lupa? Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Ayong. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito mga kayuwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kayuwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.